design diha sa Ginoo. Dili man siya dapat flesh driven. Dili po siya dapat driven sa emotional. Dapat driven siya sa spiritual. Muna ang title na ko is spiritually filled decision. Kaya nag-decide ka sa inyong kagalingon mga based sa spirit. Dili siya based sa flesh. Dili siya based sa body, sa needs sa imong body. No, dili siya based sa needs sa imong emotion. Dili siya based sa needs sa imong mind, imong will, or imong emotion. But spirit-filled decision. Kaya kadagan kayo kung nakita na. Undang sila sa church, muhawa sila sa church kay kuan siya, flesh-driven. Unod ang drive sila ka ba? Or usahay lang ang emotion anong naghawa sila. Kabalo ba mo nga sa kinabuhi mo himong kitag decision? Mo himong kitag decision sa kinabuhi. Mag-decide ka sa imong career, mag-decide ka sa imong relationship, mag-decide ka based sa imong kwarta, finances. And sometimes mag-decide ka based sa imong ministry. Kada decision na na-effect sa imong body. Kada decision na na-effect sa imong soul. O kada decision sometimes, most of the time, na-give siya effect sa imong spirit. So, as a Christian, di ba, kada decision na ito, na-epekto sa imong body, sa imong unod. Ang imong pong decision na na-effect sa imong soul. O ang imong pong decision na na-effect sa imong spirit. Pero as a Christian, kung sa may dapat pinatagaan imong dakong kabugaton, ang decision sa flesh or sa body, or ang decision sa soul, or ang decision sa spirit. Di ba? As a Christian, dapat tagaan ito kung kabugaton ang atong decision sa spirit. Amen. Sa kuan pa ba? Sa kabalo ba mo nga sa kadungog mo ng yin-yang? Yin-yang? Kadungog mo na? Sa yin-yang, dapat balance tanan. Di ba? Balance tanan. Pero kabalo ba mo nga sa Christian, dili siya balance. Kaya dapat labaw ang spiritual. Amen. Hello? Amen. O dili siya balance. Dili siya balance nga body, soul, o spirit. Balance yung tulo, dili pwede. Dapat labaw yun ang weight, aning spirit labaw yun. Ang imong decision making, based sa spirit. Hello? Dili siya based sa body, dili siya based sa soul. Based sa spirit. Sa ating mong pagka-Kristiyano. Dili man kayinyang, yung katawag din kayinyang, Christian ka. Dili kayinyang, dili balance everything. Makadungog naman na, i-balance lang nato tanan. Dili siya na-exalt. We are told to give more weight sa spiritual. Because when the spirit is strong, the soul and the body will benefit. Amen. Amen. Muna siya sa Christian. The soul and the body will benefit pag strong ka spiritually. Hello? Amen. Amen. No? Dapat strong ka spiritually para maka-benefit ang imuhang body o ang imuhang soul. Pero dili man na magkahitabo ka sa gara. Hello? Even Christians, di na siya magkahitabo ka sa gara. Kasagaran yun, isa pag Kristiyano, i-priority niya yung body. Bisa pag Kristiyano, i-priority niya yung soul. Hello? Ilom na mo kayo, nasulti na ako tinuod, no? Diba? Ang imong decision sa imong kinabuhi, pwede nga mag-build sa imong up, pwede nga mag-clear sa imong down. Imong decision sa kinabuhi, pwede na nga mag-build din mo up, pwede mo mag-tear down. Example, mag-business mo, mag-negosyo mo. Ang negosyo maayo para mo maka-ganansya. Diba? Dapat din ang negosyo, hindi gusto ganansya. Diba? Ang business maayo para ka maka-ganansya. Pero, kung dili ka magbantay sa imong negosyo, kung dili ka magbantay sa imong negosyo, ang grabe na imong time sa imong negosyo, to the point na wala na kay ampo-ampo. Diba?
na sakripisyo ang imong spiritual na life, pero okay ra imong income. Hello? Di ba? Grabe yung trabaho sa imong negosyo. Okay kayo yung negosyo. Grabe imong income. Kung sa'yo nag-benefit imong body. Kaya na naman, dapat kayo kagwarta. Di makapalit ka mga kinahanglan mo sa imong kinabuhi. Di ba? Then, kung soul ko ng basihan, emotionally, medyo okay ka kay, di ba? Happy kay nangagwat ka. Mabuhat na kung pwede buhaton, mapalit na kung pwede buhaton. Lipay ka sa soul. Pero ang imong spiritual, wala na neglect, wala na kay prayer, wala na kay quiet time, wala na kay devotional. Di ba? Nakuha ninyo? When ano siya epekto sa ato ang mga decision making? Para kahapon sa meeting sa mga pastors ba? I was informed na isa ka pastor na kung isa patuloy na mga 3 years na sila ng pastor. I was informed na ano siya maka-appeal of meeting. Hindi naman siya maka-appeal of meeting. Na-promote naman good. No. Mo na diya. Dilita ng promotion, maayo. Hello? Kaya they are promotion na ma-promote lagi ka, pero ang matubo, imong body, ang imong soul, pero ang imong spirit mawala. Hello? Man, we should be careful the way we decide. Amen. Kaya pwede nga na siya na makadawat sa imong body, makadawat sa imong emotion, o makadawat sa imong spirit. Kaya dili tanang promotion, dili po ba yung tanang trabaho, iya sa Ginoo. Sometimes it's a distraction. Dili na kayo tungod kay, siya ba yung nagtrabaho, ikaiwan. Ang imuhang decision exon are not neutral. Dili na siya neutral. Nanay siya epekto sa imong body, sa imong soul, o sa imong spirit. Ang pinakaunang na tao sa kalibutan, si Adam at si Eve. Kabalo ba mo nga nasa decision ng imo that affected their body, their soul, and their spirit? Na-challenge sa ilahang decision na naka-apekto sa ilahang spirit, soul, and body. Na sila'y nabuhat na nakadaot sa ilahang spiritual na life. Spirit first. No? Sa may kitabo sila, separation from God. Unsa nga decision ang ibuhat ni Adam na nag-separate sa iya sa Ginoo? Spiritually. Ni Adam ug Eve. Diba ino ng Ginoo, dili mo makaon na nga fruit. Pero ilahang kaon. Genesis 2:17. Unsa day gisulti sa Bible, unsa day giingon sa Ginoo, sa God the Father kang Adam kang Eve. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Di ba? Hiingan sila, ayaw mo pagkaon. Saan sa inyo yung kaunan? From the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Kung mukaon mo na, mamatay yun mo. Nikaon mo si Adam at Eve. Mayroon siguro mong pastor, wala sila namatay. Wala sila namatay physically, pero namatay sila spiritually. They are separated from God. Hello? Pagkaon nila ito, na-separate tayo sila sa Ginoo. Nawala na sila sa presensya sa Ginoo. Na-separate na tayo sila sa Ginoo. Ingara na itabog ang Adam at Eve. Pagkaon nila ito, they are separated from God. Dili siyang physical death, but spiritual death. Mo ni siya yung tanawon. Decision nila na mukaw na ito, unsa so? Spiritual death. Di ba ang tao na siya body, na siya soul, o na siya spirit. So ang pinakaunang nitabo sila, the moment they sin, separation from God. Separate sila sa Ginoo. Spiritual death. Hello? Patay sila spiritually. Pagkamatay nila spiritually, ang ilan na pong talag. Genesis 3:7. The moment nga lang ikaw na butas, Genesis 3, then the eyes of both of them were opened. And they realized they were naked. They sewed fig leaves together and made
themselves. So kung imo nang tanawon, kung sa imo nang nitabo siya, they are disconnected spiritually the moment nga nitawon sila. Ang ikaduha nga nitabo sila ang sisunod. Naapektuhan ang ilahang kalag, ang ilahang soul. No? Tanawa ang nitabo sila, they are afraid. Diba? Verse 7, their eyes were both open and they realized they were naked. And they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Makita niyo diha so diha diretso na apektuhan ang ilang mind, ilang will, o ang ilang emotion. Eyes na open na ilang eyes, they realized they were naked na. Ubok man ito. They sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Verse 8, then the man in his wife heard the sound of the Lord as he was walking in the garden, in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. Nagtago na sila sa gitna. Apektuhan ng ilang emotion. Nanay fear. Nanay kahadlo. Before pa sila nagtaon, ayaw walang relationship sa Ginoo. Diba? They can talk to God personally. Isugo pa gani sa Adam sa Ginoo nga panganlan ng mga mananap, di ba? Nahimo pa gani siyang biologist na nangatay. Di ba? Pero all of a sudden, human nila nga namatay spiritually, ang next na dayon kay apil ang ilang kalag. Ang may apil ilang mind. Nadaot ng ilang mind. Di na right ang ilang relationship sa Father. Hello? Di na right ang ilang relationship. Separated naman sila. So di na right ang ilang relationship sa Father. Ang next dayon is mahadlok na sila doon sa Ginoo. Nanay fear. Sa verse 9, sa inyo sa verse 9, but the Lord God called the man. Ipangita na sila sa Ginoo. Hindi na sila makitaan. Verse 10. Kung sa isulti sa verse 10, he answered, I heard you in the garden, and I was afraid, because I was naked. So I hid. Was afraid. Naanay fear. Ang fear, emotion ba ng fear? Hello? Yes. Di ba? Naanay fear. Ang mind, hindi nasakto ang mind. Hindi nasakto ang relationship. Wala na nila nakita ang ilang father na matabang sa ilahan. And they are troubled. Di ba? Troubled na sila. So, naepektuhan na ilahang spirit. Affected po ng ilahang soul. Kung sa next niya napektuhan, ang body. Corrupted na ang ilahang body. In Genesis 3:16, the woman, he said, I will make your pain in childbearing very, very severe, and painful labor for you. Labor, you will give birth to a children, to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. Nanay epekto sa lawas. Unsa na daw ang babae, mapanganak na sakit. No, nanay pain sa childbearing. Sakit ba mga anak din? Oh. Kung wala kayo sa Adam mo, okay lang tayo mong pagpanganak. Oh. Pero tungkol sa naapektuhan ng spirit, naapektuhan ng soul, pahingo na siya sa lawas. Diba? Kung sa pahingo nito, your desire will be for your husband, and he will rule over you. Ano nagminyo-minyo mo? Tanawa. Nag-rule na naman yung husband sa inyo, ha? Kung na mga dalaga pa, no? Kung hindi mo gusto nga mag-rule na yung husband sa inyo, ayaw na lang. So next na verse 17. To Adam he said, because you listened to your wife and ate fruit from the tree, about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed to the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it in the days of your life. Tungod kay nagkaon ka na, maghabot ka. Apil ng lawas. Labor, fruit of your labor. Hello? Asa
sa una nga nadaot, spirit. Ang sunod, soul. Now, ang body. Verse 18. I will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. No, naanay mga tunog-tunog. Mga tunog na mo, malimpyo mo, mga garden, mga tunog mo. Ang guna mo. Verse 19. By the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground. Yaguan na nimo, kaunon, paingon na gyapon ka sa mananagot na dahil ng kamatayo. Kaya yung body mamatay kaya. Hello? Kasi nangununa ka kaniyong body forever. No? Mana nga be careful with your body. No? Now, since from it you were taken, for dust you are, to dust you will return. Mana nabot ang kamatayo. Nabot ang physical na death. Kaganina, spiritual death pa man to. Hello? Di ba? Sunod tayo is the soul, the mind, the will, and the emotion. Ay mapiktuhan na tayo ng imuhang unod. Mo na experience ni Adam and Eve tungod sa ilahang sala. No? Spirit, kung sa resulta sa na-broke sa spirit niya sala, kung sa result, broken fellowship. Di ba? Na-broken ang fellowship sa Ginoo, spiritual death. Di ba kung sa nagtabo sa ilahang kalag? Nanay kahadlo, nanay kaulaw. Kaulaw na ba yun sila? Di ba kayo hubo na ba yun sila? Nanay guilt, corrupted na nayo ng ilahang emotions. Nayo ng body, nanay sickness, nanay pain, nanay aging. Matigulang na, o umabot na dahil sa physical death. Di ba? So muna siya nga naay, ang imong decision na gisa mong kinabuhi, ang control, ang imong decision sa imong kinabuhi, na-change reaction. Sa imong spirit, soul, o body. Muna kayo basula imong katapad, ayaw basula bisag kinsa tungod na sa imong decision. Hello? Muna nga ingon ko ba, muna niya akong birth, muna niya akong lahat sa kabugaton bang napakabalo ginunta ang mga tao, makabalo ginunta mo nga mo, decide mo gani, mapiktuhan ninyong spirit, mo paingon gina sa inyong soul. Pag mo na sa soul, mo paingon gina sa body. Kaya labaw gina niya ang spirito. Hello? Kung imong palabon, balihon imong palabon imong body. Mapiktuhan na imong spirit. Hello? Hello? Mo na siya na imong hagin dapat palabon na imong spiritual growth kaya sa Ginoo. Hello? Dili ang imong magbati. Manibutang na ito sa karon sa present na time. Di ba, imagine, isa ka Christian. Yung-operan ka o laho kayo na sweldo sa isa company. Butang na ito sa Dubai. Sumat, kung Dubai, kita ko pastor. Dito ako pastor, kita ko kayo itong offer. Kung Dubai. Pero naman yung sweldo na ako dali sa Pilipinas, mga abroad, pastor. Mga kayo na iskila ko yung mga abroad po. Di ba? Mga na yung mga reasons sa uban. Oo, tinuod na seksyon. High salary, high paying job, pero masakripisyo yung mga spirit. Matukag Dubai, matukag ubang na places. Pero sa mo wala sa inyo. Mawalan kag relasyon sa Ginoo, wala na mo follow up dito sa inyo. Wala na kauban imo dito, wala na mag-lead sa inyo dito. Wala na mag-mentor sa inyo. Wala nga siya, it's not about the money. When we decide we decide based sa body, sa iba. Or money. Eh kung para namin magkaw, magpabalay kong lako, makasakinan kong lako. Makasakinan kong bindon, kasakinan. Di ba, mauna yung decision na yung ginabuhat sa mga tao. Sige lang, pastor. Ma-adjust na din ako ng pagahod dito. Kadungog naman. Pero kadugayan na mag-dry up. Kadugayan na may kawayan tayo. Wala yung devotion. Wala yung ampo-ampo. Wala yung connection. Mabahalik nga ba kung sa imong i-decide sa imong. When we decide, dapat sa atong mga decision, ang una dapat atong himuon is spirit must be the priority. Amen. Ang spirito mo dapat ato ang priority.
ang need sa body. Unahon tayo ang need sa soul. Ang panginahanglan, malimtanan mo yung spiritual na life. Kung marong na order, kung marong ang order, dili na siya. Kung dili sa spirit, soul, and body, pagbalihon na siya, maging body, soul, and spirit, disorder. Hello? Yes, disorder na siya. Na naman, yung sa inyo sa pulo sa Ginoo, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang katong all these things na will be added, mo imong iuna. Wrong order, disorder. Mo imong life, disorder po. Kung gusto nimo ma-order ang imong life, unahan mo spiritual, spirit nimo. Ayahin mo ang body, ayahin mo soul, ayahin mo ang body. Hello? So that's the first priority. When we are talking about priority, when you make a decision, yung priority is spirit. Amen. Spirit ang imong una. Kung sa inyo sa pulo sa inyo sa verse 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Morning handlo kayo sa atong kaugalingon nga understanding, kay on your own understanding maguna-una kang ang imong unahon ang pangwarta. Hello. Tinuod dili. Di ba? Una-unahon nimo ang papangitag kwarta, una-unahon nimo ang panginabuhi. And malimtan nimo imong spiritual nga life. Dili mo siya matagan ng priority sa imong kinabuhi. Pag inuna nimo na siya kay mo imong iuna, it will give toil sa imo. Ikaw mahamo, ikaw makapoy. Ikaw rin ka pa nung reklamo sa sakit akong lawas, kalugayan niyo ka, nanananan ako'y laging sakit. Wrong decision making sa kinabuhi. Kaya diuna niyo ang di dapat ginauna. Amen. Oh. Mao man siya, that's the order. Dili malakaw na sa Ginoo man yung order sa Ginoo. Sa verse 6, in all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Dili ikaw ang tarong sa imong dalan, ang Ginoo ang tarong sa imong dalan. Dagan kay kayo ng kita, we are trying to make our path straight. No, He is the one that will make our path straight. Ako nag-share sa mga leaders this verse. Verse na ko siya when I was studying in college. Nabasahan ko lang isa sa taas sa patris akong board name. And nausap ang dalan sa mong kinabuhi. Lord, dili day ako ang muhimo sa mong dalan. Ikaw day ang muhimo dalan para ka nako. Hello? Manamaling ka naman kasi ang kagalingon. It will bring toil to your life. It will bring toil to your body. Diba? Mauna naman ng mga trabaho. Wala na kay prayer life. Pag matanin mo sa buntag, iuna rin mo ang trabaho. Kung saan ka masama ka mahampo, pagkahapon, hindi na tinuod. Kaya pagkahapon, tapoy na ka, matulog ka na lang. Tinuod. Kaysa tinuod lang yung istorya, matulog ka pagkahapon. Before pagkano kayo matulog, grabe pa ganun yung dula, grabe pa ganun yung social media. Ma-dry up yung spirit. Mawala yung tema sa Ginoo. Then ang muhang soul may imong restless. Makatag na dahil sa imong anxiety, stress. Mark 8:36. For what use it is to gain all the wealth and the power of this world, when everything it could offer you at the cost of your own life. Hello? Oh, kani ba yan ang kalimutan nga ang ginabuyan? Mag-offer ni dagan kayo sa tuwa. Hello? To the point na mawala ka sa spirit, mawala ka sa imong Ginoo. Tanawa yan, offer. For what use it is to gain all the wealth and the power of this world, when everything it will offer you at the cost of your own life. Sa pinakasimpulan ng version, what profits a man if he gains the whole world but loses his soul? Pero sa TPT, ganahan ko ng version. For what use it is to gain all the wealth and the power of this world, when everything will offer you at the cost of your own life. Grabe ang paningkamot sa uban, trabaho dito, ligid dito, paningkamot, paningsingko, paningdihil. Di ba? Grabe ang paningkamot. Pero at the end of the day, ang pangutana,
Amen. Number 2, the test and every decision. Ang kada decision mong good na to will be tested. Nag-decide ka na, lagi na test sa iyo. Kung ipirin mong spirit, napod na test sa iyo. Hello? Oh. Dili ba yung sa iyo mong pagpirin sa spirit? I don't want to name names, pero naay mga tao na rin nagpipili nila ang spiritual isa sa ilahang body o sa ilahang soul. Amen? Amen? So mo ni dapat yung pangutana sa iyong kaugalingon. Sa diyan mo yung decision. Next slide po yun. Will this draw me close to God or pull me away? Di ba? Pag imo ka ng decision, kani ba magpaladulo sa ko sa Ginoo o magpalayo sa ko sa Ginoo? Nga na ang decision making so on. Oh, another niya, dili kay ang matukod mo nila, kaya trabaho dito. Dili trabaho ang ipangita. Ingon gani ko sa inyo ako naman di ba ang Psalm 23. Dili trabaho inyong need, shepherd ang inyong need. Dili trabaho. For the Lord is my sisumpaya na shepherd. I do not want. I shall not want. Di ba? Wala na maging pangalan pa. Amen? Wala yung pinakauna mong sa tayo. Pag manguha na mo ang shepherd, nanay mo atong maniwo, nanay mo hatang sa iyong saktong dalan. Amen? Nanay mo hatang sa iyong needs. Amen? Another, will this job, relationship, business feed my spirit or starve me? Di ba? Trabaho ka, nagnegosyo ka, pero makakaon lagi ka physically. Pero ang pangutana, nakakaon ko ka spiritually. Hello? Hello? Muna nga kamo mga estudyante, ayaw mo muna nga nag-eskwela mo para magtrabaho. Wrong na siya nga mindset. Nag-eskwela mo para magsunod sa kaputon sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Eh kung ang inyong mindset, magtrabaho, trabaho inyong boss. Pero kung ang mindset mo, sundan ang kaputon sa Ginoo, ang Ginoo ay mong boss, ang Ginoo bahala sa inyo. Amen? Amen. Oh, that's the right thing na dapat yung permanent sa tulong mo man, mahimog ang desisyon. Pagit lang, yung ba si pastor, ayaw rin hindi ka rin tingawali ha, yung ba si pastor na body, soul, spirit. Diba? Body, ang priority, ay soul. Spirit yun. Amen. Amen. Nanong pabilin ka ng lugar because you are fed spiritually. Amen. Nanong ganito because I am fed spiritually. Amen. I am eating spiritual food. Amen. Dili kay physical food. Dili kay emotional food. Na isa ang karakter sa Bible, ganito kayo tanawang niya ang kinabuhi. Kabalo mo kinsa, si Daniel. Tanawan natin yung life ni Daniel. Ano man? Gigamit niya dali sa iyang decision making, iyang body, soul, spirit. Iyang spirit, iuna niya iyang spirit. Daniel chapter 1. Si Daniel, kapag ba mo sa Daniel chapter 1, si Daniel dili taga dito. Dili siya taga dito. Dili siya taga Babylon. Kaya ang setting sa Daniel chapter 1, sa Daniel, ang setting na nasa Babylon. Ang mga Israelites, di ba? Nagsupak sila sa Ginoo. Sila sa Ginoo, wala ganang ang Ginoo sila. So, ang himo sa Ginoo, ipapacture sila sa mga Babylonian. Pag-capture nila sa mga Babylonian, ang, di ba sa verse 1, basahan pa lang natin, in the third year of the reign of the king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. So, i-besiege sila. Moses 5 verse 2. And the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand, along with some of the articles of the temple of God. These teared up the temple of his God and in Babylon and put in the treasure of the house of God. Verse 3. Then the king ordered Aspinas, chief of his court official, to bring into the king's service some Israelites from the royal family and the nobility. So nagpili ang mga royal family gikan sa Israel. Gidala pa yun sa Babylon. So si Daniel, dili siya taga dito. Dili siya taga dito. Buti pasabot,
wala siyang choice. Oh, wala siyang choice. Kundi rin mo patuo sa hari. Kundi rin mo patuo sa isugo sa hari. Kung ibutang na nimo sa atong sitwasyon karon, amo daghan mong choice. Tinuod. Daghan mong choice. Kaya ano ba kung manan ning wali, mauban pa ka? Ano? Kaya ano ba kung manan ning maguling mo, dapat mabantay sa inyo? Wala naman. Pwede man ninyo buhaton ang inyong buhaton. Pagkagot sa verse 4. Young men without any physical defect, handsome, showing attitude of any kind of learning, well informed, quick to understand, and qualified to serve the king palace. He was to teach them the language and the literature of the Babylonians. Ginalas kayo mga lugar, ituluan sa kultura sa Babylon. Kuha ninyo. Pati inistoryahan mo sa mga inistoryahan. So verse 5, the king assigned them daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years, and after that, they were entered the king's service. Tanawa ba nila, basahan nila kung naman sila choice. Basahan daw nila, the king assigned them a daily amount of food. Makabuot, makapilay pagkaon sa imo, di ka kabuot. Makabuot, nag-aagad wine. Hindi ka kabuot, kailangan sa table dahil sa king. They were to be trained for 3 years, and after that, they went to enter the king's service. Verse 6. Among those who were chosen were some from Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Pangalan na silang bago na pangalan. Pero mo niya lang, si Daniel kauban. Anong nang tabon mo sa Bible kang isa kay ngalan? Shadrach, Meshach, o Abednego. Oh, mo man silang ulo, silang pakar para si Daniel. Kung inyo lang tanawon diha, wala yung choice si Daniel. Kaya nasa sa Babylon. Excited man siya. Pugos siya, pugos. He was taken as a captive. Wala siya excuse. No? Wala siya excuse. Mutuo which is kultura dapat. Diba? Bagong pagkaon. Diba? Sila mabuhat sa inyong paulo. Bagong nga rules. No? Wala na dito yung templo. Wala yung pamilya na magsuporta sa iya. Nag-inusara sa Daniel. Ang ilang kauban, si Shadrach, si Meshach, si Abednego, silang upat. Pero ang sa inyo ni Daniel sa verse 8. Yan, isa yan isulti sa verse 8. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Wala siya choice. Pero, naging mo siya choice. Sa iyang bumungan, I will not defile. Sa iyang Daniel resolved not to defile himself with the royal food. Hindi siya mukhaon na nanghihatag sa palas. Siguro sa palas, hotdog, ganisa, corned beef. Grabe ito ang pagkaon na pag-wines. Pero ino niya nila. Unsa na siya nga-decision ni Daniel? Unsa na siya nga-decision? Spiritual nga-decision. Hindi niya defile ang iyang relationship sa Ginoo. Another niya decision, di niya i-display lang iyang body. Di ba? Di niya hugawan iyang body. Muna iyang decision sa iyang igsoon. Dili daw niya i-define. Grabe ka niya, I believe, grabe niya siya nga pressure kang Daniel. Grabe siya nga pressure. Pero i-prioritize niya iyang obedience. I-prioritize niya na dili siya magkaon ng comfort food. Dili siya magkaon ng noodles. Over his body. Iyang decision na. Onya, dili ba yung tarawon nito kaya nag-decide siya ng mangino sa hari? Nag-decide siya ng mangino sa ginong. Di ba, magsumpak ko siya sa kabuton sa hari. Na-compromise dapat dari unta ang iyang kalan. Ang iyang mind, iyang will, iyang emotion. Kaya pwede ba yung hari yung supak-supak kasi butang na dito sa prisuhan? Hello? Pero kung sa ibuhat sa hari, kung imo nag-ibasa, ipapuran panahon siya. Nakita panahon na maayo ang nahitabo sa ila. Di ba? Sa ilang upat? Di ba? Kung inyo nag-ibasa. No? Maayo panahon na nahitabo sa ila. Many times yung kinabuhi, i-prioritize niya yung spirit, soul, body. Si Daniel nakitaan nga nag-ampo.
Di ba? Naay naka-witness. O niya yung sa ikibuhat, ipadakop sila niyo. Kaya nagampo siya sa iyang kwarto. Nagampo siya. Naay pa butang na, naay butang ang balaod ng pare. Kaya dapat mag-bow down na ito, wala ko kayang imahe. Si Daniel, wala. Si Shadrach, si Abednego, wala nang bow down. Di ba? Ang naresulta kay Shadrach, Meshach, Abednego, ipriso, nagidala pa rin sa blazing furnace, kakalayong nakalahat. Unya, kung soul lang, tanawa na lagi nalagpan ako, ingon-ingon lagi si pastor ng magpatanawa lagi. Pero, i-preserve sila sa Ginoo, itabakan sila sa Ginoo. I-prioritize nila ang ilahang spiritual na life nila sa Ginoo. Wala nilang i-prioritize ang ilahang body o soul over sa ilahang spirit. Wala nilang i-prioritize ang word over sa worship. Wala nilang i-prioritize ang entertainment over sa devotion. Wala nilang i-prioritize ang comfort over sa commitment. Ang priority nila, ang ilang worship. Ang priority nila, ang ilang devotion. Ang priority nila, ang ilang commitment. Ipili niya ang protektahan niya ang spirito isa sa iyang talagang sa iyo. Kung si Daniel na kaya niyan, we stand firm sa Babylon, we can also do it. Kaya po din mo ito. Kanain mong lawas, mo shout ng comfort. Diba, may mo lawas, rest, eat, enjoy. Mungutan ako sa inyo, dautan ba yung lawas? Dautan ba lawas? Hindi. Hindi man dautan ang lawas. Pero pag ang lawas mo ay mag-lead over sa spirit, mahimo kang tapulan. Hello? Tinuod na siya. Pag ang body ang mag-lead sa spirit, kaya ang gusto sa body yung saman, rest. Matulog siya. Hello? Di ba? Mahimo kang tapulan. Imbes ka magmata ka, kaya magampo, matulog ka. Munang lazy na kasi yung mga Kristiyano. Tapulan kasi yung mga Kristiyano. Labaw ang body sa spirit. Dili daw ang matulog. Hello? Di daw na mag-rest. Hello? Di mo na siya daw. Pero di dapat mag-lead ang body sa spirit. Eh kung mag-lead na gani ang body, lazy na ka. Di na mo katapat din yung mag-lead na yung body. O niya, ganito na satisfaction na itong ginapangita sa body, temporary. Pero ang butang sa spiritual, ang sama siya, eternal. Amen. Mula nga hindi ka katanaw sa imo makita, sa imo mata. Badiha sa spiritual. Ang imuhang soul, mag-cry na imong soul for pleasure and success. Di ba, may na imuhang soul, I want to be happy. Happiness. I want to be happy. I want to be recognized. Di ba, gusto recognition ng imuhang soul? I want to feel good. Feel good. I feel good. Kaya ang soul kasi of achievement, pag-approval sa mga tao. Pero pag walay spirit, pag ang imuhang soul mo ay mag-lead, mahimo kang selfish. Pag mula ba ang imuhang emotion ng soul, mahimo kang selfish and restless. Your spirit cries out to God, Abba, Father. Amen? Your spirit cries out, praise, worship, di ba? Adoration, di ba? Obedience, humble, paubos sa kaugalingon. Amen? Muna ginakayot siya ng Spirit. Na naman, only God can satisfy our deepest need. Nabasa na ako sa Galatians chapter 6 pa. Di ba kung kasi ginasulti natin yung verse nga, what you sow, what you reap. Ginagamit natin sa finances. Kabalo ba kung muna siyang basahon na in context, dili na sa finances? Sige, palayo daw ko. Galatians 6:7. God will never be mocked, for what you plant will always be the very thing you harvest. So, ubal na version na what you sow, what you reap. Unsay imong itanong, unsay mupaoy mo balik sa imuha. Di ba? Nagtanong ka o kalabasa, mo harvest ka kalabasa.
What you sow. Kung sa imong kita mo imong maani. Pero ako rin sa gibasa ba? Spiritual na ngayon siya nabutang. Spirit ni siya, dili ni siya finances. God will never give up, for what you plant will always be the verily your harvest. Verse 8 ang sumpay. The harvest you reap reveals the seed that you planted. If you plant the corrupt seed of self-life into this natural world, you can expect a harvest of corruption. If you plant the good seeds of spirit life, you will reap beautiful fruits that grow from the everlasting life of the Spirit. Kung espirituhano ng imong tanong, muani ka spiritual. Hello? Pagbasa na ko nila, sa'yo din akong ginagamit na verse about finances. Hindi siya about sa finances, about din sa spiritual. Kung sa imo ang gitanong sa espiritu, muani ka sa espiritu. Muna pag mutanong ka sa lawas, muani ka sa lawas. Pero mutanong ka sa soul, muani ka sa soul. Pero mutanong ka sa spirit, muani ka sa spirit. Hello? Grabe na lang kasi the harvest you reap reveals the seed that you planted. Kung sa imong kadawatan karon, kung sa imong kadawatan karon sa imong ginabuhi, kung sa karon ang imong gina-harvest, it's because sa imong gitanom sa spirit. Ang tinanom nimo sa spirit, mugawas gid siya, makita gid siya. Hello? Pag nag-spend time ka sa Ginoo, mo harvest gid ka o relationship sa Ginoo. Pag mag-spend time ka sa Ginoo, mo harvest gid ka o spiritual food na life sa imong kinabuhi. Hello? Amen. Klaro tayo ang nakapulong sa Ginoo. If you plant the corrupt seed of self-life, into this natural world, you will expect a harvest of corruption. Pag magtanong ka sa natural, ang imong ma-harvest corruption. Kaya naman, kaninga world is a corruptible world. Hello? Corrupt ba yan nga world? Kaya ito kinapuyan. Tapos sa iya sumpay niya, if you plant the good seeds of spirit life, you will reap beautiful fruits that grows from the everlasting life of the Spirit. The more you spend time with God, the more you will receive the fruit of the Holy Spirit sa inyo. Pag siya tanong spiritually, nakay-harvest spiritual. Ephesians 5:15. Dili na ko ngayon. Hindi na ako nitaas na. Ephesians 5:15. Be very careful then how you live, not as unwise but wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Ingon diha kung sa daw the days are evil. Kung ikaw Christian ka, kabalo ka nga the days are evil, what you are going to do? What you are going to do? Kung sa buhaton ninyo. Kung sa buhaton nato, kung kabalo ka nga the days are evil. Naaral na ito ba? Verse 18 was yun na? Next slide. Do not get drunk of wine, sleep with the water instead. Be filled with the Holy Spirit. Hello? The days are evil. We are living in this world in evil. Kung sa may buhaton nimo? Kung sa buhaton ako? Be filled with the Holy Spirit. Amen? Amen. Papuno sa Holy Spirit. Papapuno sa Holy Spirit. Ayaw papuno sa unod. Ayaw papapuno sa kalag. Hello? Papuno sa Holy Spirit. Hello? I-priority mo ang spiritual na life. Ayaw ang body. Ayaw ang soul. But your spirit. Amen? The days are evil. The days are evil. Be filled with the Holy Spirit. Kung saan mapuno sa Holy Spirit, pray, worship, devotion. Di ba? Ipahatag mo kinabuhi niya sa Ginoo. Ayaw ang niya kalimutan. Ayaw ang niya kalimutan. Inumdumi. Nagapuyo ka dali, pero ka taga dali. Hello? Nakakadali sa on, pero dili ka taga dali. Amen? Amen. One is a decision making when it comes to our decision making sa kinabuhi. Always consider this.
Gingon pa na ko, ayaw ninyo kalimutin nga wali. Kaya most of the time, pag mag-imo na mong desisyon sa inyong kinabuhi, ang desisyon ng bayan ninyo, adi pumato ka sa pastor, mo at ko abroad pastor, kaya naman trabaho sa abroad pastor, mabay na iba panangkin. Okay rin po dito pastor niya, mayroon ko ng pastor daw eh. Ang imong spiritual na life, ang mga kuha naman ko pastor mo, adjust lang ko dito pastor, naman yung kuha ko dito, church lang ko dito po, Hello. Never consider those answers nga paingon sa soul o sa body. Always prioritize the spirit. Sige, mga mga. Lord Jesus, thank you Lord God sa iyong mga gibuhat sa mga kinabuhi. Thank you Lord God na according to your word in 1 Thessalonians 5:21, kay Lord, nga ang mga kinabuhi na kay Lord na aming body, soul, and spirit. And Lord, sa mga decision making, it's not about the body. It's not about the soul. It's about the spirit. Lord, na ang pamiginang mo na una, are we eating spiritual food? Are we being fed spiritually? Are we growing spiritually? Lord, dili ang physical na mga decision sa kinabuhi. Dili ang mga emotional na decision sa kinabuhi, Lord. Dili ang muna-muna, dili ang mga pagbati, dili ang pagbuot, kundi dali mo ang pagbuot sa mga kinabuhi. Thank you, Jesus. Salamat, Lord God, na matubog with me